Good day mga kanegosyo. Kahit sa Pakistan mga kanegosyo nagpo-focus in one sila. Kahit sa ibang bansa ginagamit yung focus in one. Bakit ikaw hindi ka pa nagsisimula magnegosyo? Dami mo nang gusto ibenta. Or kung nagsisimula ka na magnegosyo, ayaw mo mag-focus in one. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, dahil 2026 na ngayon, 11 years nang meron na akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Bakit kahit sa ibang bansa, Pakistan, ang tawag sa pagkain nila muton. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Kahit araw-araw yan lang ang niluluto nila. Disiplina sa may-ari mga kanegosyo. Kung nalulugi yung negosyo mo, focus in one pa rin. Much better kung isara mo na lang yung negosyo mo kung malugi yung focus in one mo. Dahil wala ka sa market ng mayaman at hindi ka gumagawa ng original content. Mga kanegosyo, hindi porket naka-focus in one ka, hindi ka na malulugi. Posible kahit naka-focus in one ka, kung nasa market ka ng mahirap, ang hirap magbenta dyan. Pero kung naka-focus in one ka, nasa market ka na merong pera, kikita ka dyan at gamitan mo rin ng original content dahil kasama na sa labanan natin yan ngayon. Ang problema sa mga negosyanteng baguhan mga kanegosyo, kapag nagsisimula pa lang magnegosyo, ang daming gusto ibenta, at kapag nakaranas ng pagkalugi ang mga baguhang negosyante, nawawala sa disiplina yan. Kasi may babayaran ka ng upa, may babayaran kang tao, may inventory kang hindi mabenta, maraming problema pumapasok dyan eh. Kaya ngayon, hindi talaga maiwasan sa baguhang negosyante na mawala sa disiplina at mawala sa focus in one. Automatic nagdadagdag ng produktong ibebenta yan, imbis na magbawas. At kahit kumikita na mga kanegosyo, lalo na kung kumikita ka na sa pagninegosyo mo, nawawala din sa disiplina ang mga negosyanteng kumikita. Bakit? Kapag kumikita na sila, nag-iisip yan kung anong idadagdag nilang produkto. Mag-iisip na yan kung anong idadagdag na negosyo. Ang mangyayari mga kanegosyo, ma-out of focus yung negosyante. At yung negosyong kumikita, magsisimula na malugi. Dahil ang dami nang minamanage nung may-ari. Dahil akala niya, madadagdagan yung kita niya kapag kumikita na yung nakapokus in one niya. Bagkos i-scale up nyo yung negosyo nyo sa level 2 business model. Applyan nyo ng isa lang sa mga to, napaliwanag ko na to sa mga nauna kong video. Franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Doon ka tunay nakikita. Kapag na-scale up mo yung negosyo mo, kapag kumikita na yung nakapokus in one mong negosyo. Pero hindi lahat ng negosyo na halimbawa, hindi lahat ng negosyo na pwedeng i-scale up sa level 2 business model tulad ng dental clinic, mga therapy clinic, sari-sari store. Yan, hindi yan may scale up sa level 2 business model kasi hindi ikaw yung may-ari ng produkto, kaya kailangan mo ng mga profession dyan. Hindi naman mamumultiply yung profession dahil kailangan makapasa sa board. So may mga negosyo talagang hindi may scale up sa level 2 business model. Napaliwanag ko na rin sa mga nauna kong video yan. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman. Dapat ikaw yung nag-create ng product. Sa'yo yung produkto, sa'yo yung recipe. Okay lang kahit gayahin mo yung recipe ng pares, recipe ng sisig. As long as ikaw yung nag-create, ikaw yung gumawa ng, ikaw yung nagtahi ng t-shirt, ikaw nag-create ng salamin, ikaw nag-create ng kanta. As long as ikaw yung gumawa niyan mga kanegosyo, pwede mo ma-scale up sa level 2 business model yan. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil mapapansin nyo, karamihan ng mga negosyanteng kumikita ngayon, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot tong video ko mga kanegosyo.
At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.